49 years, 588 months, 17,897 days. Ganyan na ako katagal sa mundo. Pero 2 beses pala ako nakakasakay ng motor. Ang kaspa. Kasi ang sabi ng nanay ko noon, pag sumakay ka ng motor, ang isang paa mo, nasa libingan na. At yun ang tumatak sa isip ko. Pero nagbago ang lahat noong June 2024. At ito, ang kwentong yun. Summer ng 2024 nung binili ko itong off-road. Ang dami ko kasing napanood na Jack episodes at talaga namang nakaka-excite yung mga adventures nila. Sa unang nature trip namin, pumunta kami sa border ng Louisiana at Texas para mag-camping. Kaso, sobrang init nun at nag-off-grid kami agad kaya si Ann ayaw na umulit. So sa susunod naming biyahe, nag-Airbnb na lang kami kasama ang mga bagong kaibigan. Masaya siya at mas komportable at talaga namang exciting yung trails. Sa? Asa yung radyo mo? Ay, may ka radyo. Atay mo yun! Sa? Wala radyo, wala! Okay. Straight. Ah! Kailangan. Sige, go. Kasi walang DCO, walang tali-tali. Yun nga lang, magastos din at may kalayuan yung mga pupuntahan. So, hindi na rin siya naulit. Pero nung bibilhin ko pa lang yung truck, nakakausap ko na yung kaibigan kong si Bonbon. At sa mga panahong yun, ay kinoconvince niya ako na bumili na lang ng motor. In fact, padala siya ng ng mga videos kung saan ang mga tao ay nagtitrail. At sa katagalan, ay na-excite na din ako. Delikado talaga tong si YouTube. So, ayun na nga, nagkita na rin kami para tumingin-tingin ng motor. At sa next part ng video na to, ay medyo nag-i-English kami kasi dapat ilalagay ko to dun sa kabilang channel namin na para sa negosyo. Pero nag-decide ako na mas maganda i-share siya sa inyong mga kababayan natin. Alright, we are at this place right here. Just taking videos. That's a camera? No That's a camera, way! yeah. See that? It doesn't. No there's no shake on it too. Sick! Whoa, what is that? How much was that? This is like 700. It's an Osmo Pocket 3. Well, what's the quality on it when you go put it on a 4K. 4K. Yeah, it's crazy, huh? Camera, how's it going, man? Right here. Oh gosh, that thing's bigger than me. All right, let's sit on it. I'm 6'11", so I can flat-foot it. Heck yeah. What am I doing? What am I doing? At kung sa tingin nyo ako excited, tingnan nyo si Bon. Alright, I'm gonna learn to do that. Maybe. I don't know if I'm gonna learn to do that. Was it fun? I'm gonna try it first, make sure. Go for it. Yeah, for sure. See if I can drive it. Yeah. That thing's huge. It's beautiful. Oh boy. Woo. Oh my goodness, what have we done? What have we done? So ayun na nga, nabudol kami ng Yamaha kahit hindi pa ako marunong magmotor. So the bike's here, and we're taking it out today for the first time. I have 0 hours of motorcycle experience, so my friend Bon, who bought his own bike, is gonna come over and drive this to the track. Well, which it's a lake house, but it has a trail. So the plan is to respect the machine, take it slowly, and stay safe. Because although we want to be doing this, you know, we know we're a little bit old. Boy, this is gonna be fun. I thought it was easier when I tried it on. This thing is friggin' stiff, which is a good thing. It's supposed to be stiff because it's supposed to protect your ankle if the motorcycle goes down. But I can't walk in it. Enough of that shenanigans. Balas ako, nakakano? So ayun, pumunta na kami sa lake house at tingnan nyo naman kung gaano kaganda dito. Yun nga lang, medyo malamok, so tiis-tiis ng konti. Liwat! Alright. Ready. Alright. First ride. Motorcycle. Flexibility. I can
One, I don't know how to. Hold on to me. Alam niyo, sa totoo lang, gusto ko talaga matuto ng ganitong klaseng trail riding kasi nakakamiss yung mga bundok natin sa Pilipinas. At sana makatulong ang pagmumotor ng ganito sa pagiging homesick ko. Oh, shoot, we're going in. We're going in. Somewhere. Videoan mo? Sundon mo ko? Did I kept walking these things. Super fun though, super fun. At syempre, humataw ng todo si Bon. And he's gone. Man, look at this. This is beautiful. See all that? Oh, he's back. I think he likes the bike. I think he likes it. I like it too, but I gotta learn it. Oh, shoot. Sana all, pero matututunan ko din yan. Okay. Oh shit. You can break this one? right. Okay, brake right. Break. Yeah, put your feet up. There you go. You got it. You got it. Woo! When you start turning, clutch and then turn. Turn it off before you go down. Okay, turn it off before I go down. The red thing, the red thing. The red thing. Yeah, on top. Look at the top. There you go. I was going 6 miles an hour, but that was good. At dyan nagtatapos ang day 1. Napatakbo ko naman yung motor pero hanggang first gear lang. At syempre kung may day 1, dapat may day 2. Day 2, hoping to do second gear. Okay, first gear. Ayaw. Ayaw eh. Neutral. Para ba yung neutral? Taas? Oo, okay lang na. Bitawan ko. Tapos. Yun. Hey. Labas si belt. Anong speed ba second gear? Diretso na? Wala pa tayo dito. I know how to turn left, but I don't know how to turn right. Ah! God dang it. Alright. At pagkatapos ng pangalawang session ay handa na ako magpatakbo sa kalye ng subdivision. Jetki at... Nay, ang arthritis. Wait, sa wala. Naka-off. Okay. Ah. Do it. Oh shit. Okay. God dang. Oh my God. Naka-enjoy ko na sa part. Gano'n kayo, di ako hiyapa ka ba na mag-signal? Kakalipat ko. Relax, drive lang. Kakalap mo ako 30. Okay, trust issues. Oh my God. At nakailang beses pa akong umikot-ikot sa community para lang mag-practice. Pero kahit nagsawa na ako, hindi pa tayo lalabas sa kalye. Kasi ang Houston ay isa sa mga lugar dito sa Amerika na may pinakamaraming aksidente sa motor. So, kailangan ko munang alamin ang mga diskarte at rules sa kalye. At mas madali din makuha ang lisensya kung meron kang Motorcycle Safety Foundation course. Kaya nag-enroll ako sa course ng Harley Davidson. Kaya lang dinidiscourage nila yung pagtitake ng video kasi baka makadistract daw sa ibang estudyante. So, eto na lang panoorin nyo. So, pagkatapos ng 2 kalahating araw ng training, nakuha ko rin ito at ito. Kaya ngayon, may lisensya na ako para sa kalye.
Pero pagkatapos noon ay ilang buwan din ako hindi nakapagmotor kasi dumami yung kailangan kong gawin sa trabaho at may ilang sinyalis ng katandaan gout na naglabasan. Okay, wala na tayong choice. Nakailang ikot na tayo dito sa community at medyo nakakasawa na rin. At tinatagalog ko na kasi updated na. Hindi ko na ito sa Pinoy na vlog ilalagay. Alam sa talaga tayo ngayon. Pero linggo naman, so hindi masyadong busy. Pupunta tayo na siya para magtrabaho kasi hindi pa tapos yung setup natin ng printer. Tinapunang hapon at medyo kalmante na sa negosyo. So, lalabas tayo sandali. Practice lang. Bago pa po ako dito sa motor. Ayan, game na tayo. Tayo ay pupunta ng shop, which means magdadrive tayo ng mga 15 minutes. And, ayan. Wish me luck. Kasi, alam nyo naman, kamote time. Yan na. Yan, okay, let's go. Nakita natin likod. Paano ginagawa natin? Mahinay lang, relax ng konti hanggang sa masanay. Signal. Okay, goods tayo. Wala na problema pag tumatakbo na eh. Pag patakbo pa lang, yun ang problema natin. Tapos yung tendency ko, magka-clutch every time na pepreno. So, di ba hindi dapat ganon? It's nice, man. Ganda ng kotse na. So, konti practice lang muna ulit nung first gear galing sa 0 para masanay. Kasi dito lalabas na tayo. Tinadelay ko lang yata yung labas eh. Labas na tayo. I'm sure si Ann kinakabahan na yun kasi alam niya magmumotor lang ako ngayon. So, ninanervous na ngayon yun. Okay, pag ako'y natahimik, alam nyo na, kabado si Tito. Pwede naman mag-kotse lang, di ba? Bakit kasi maglalandi pa ng motor? Eh, sabi nila masarap, so subukan natin. Tanda na tayo 49, kailan pa natin gagawin yung mga bagay na gusto natin gawin, di ba? Gusto natin masubukan. Ang fear ko talaga ngayon pagdating nung katandaan ko na bang hindi mo na magawa yung mga activities na gusto mong gawin. Magsisisi ka kasi kumbaga parang sayang, sana ginawa ko na lang yung dati, sinubukan ko. Siyempre kumakain tayo para sa pamilya natin, pero at the same time minsan kailangan din natin ma-enjoy yung sarili natin. At dito sa Amerika kasi ang culture dito work. So kailangan ma-remind tayo na gaya na, Diyos ko Lord, lalabas na tayo. Lord, kayo na pong bahala, keep us safe. Daming sasakyan. Dumami sasakyan ngayong nandito ako. Nakdampating to. Pasok tayo. Yan na. Saklap pa niyan kakaliwa tayo pagdating doon sa dulo. Stoplight. Dito na magkakaliwa para mas madali. I think mas madali. Hindi tayo pwede magpadala sa kaba. Dapat relax lang, relax. Marunong na tayo Yan na, alabas tayo. Oh my Lord. Dito lang muna tayo sa mga side streets. Pero yung sa main street, yan talaga. Pangalan pa lang main street na. So, saan po ba itong Baytown? Ang Baytown po isang Houston suburb. Sabi sa akin nung ni Clark, tumutulong sa akin na dyan sa Pilipinas. May agency siya. Sabi niya, tatawagin ko sana tong Tito J sa Texas. Sabi niya wag Texas kasi ang impression ng mga tao dito pag sinabi mong Texas Mexico.
Oh my God. 43 miles per hour na yung takbo ko, guys. Okay. Oh my God. Tingin ko na lang mag-go para sigurado kasi ayokong madisgrasya. Ano? Yan. Pwede na. I think pwede na. Nervyoso sa papiganan todo. Diyos ka Lord. Uy! Ako yung kotse na yun ah. Asa late naman siya. Kinabahan lang ako. Yung mga nagmamotor dyan, ano po bang ma-advise nyo sa mga nangangamoting katulad ko? So makikita nyo, ang lawak pa ng space ano? Kasi Texas po isa sa mga pinakamalaking states dito yan sa Amerika. Tapos marami pang mga bakanting lote. Kaya mas mura din ang bahay dito kung ikukumpara mo sa California, sa mga ibang lugar. Kasi malawak pa, marami pang space na hindi na gagamit. Grabe, nagwa-40 tayo. Ano yun? Mga 65 kilometers per hour? Ay. Kinabahan ako doon ah. Pero steady lang tayo sa lane natin. Yun lang ang ano natin. Hindi tayo lalabas ng lane natin. Okay. Diyos ko Lord. Oo, kotse. Wag. Padahin mo ako. Ay, Diyos ko Lord. Lapit na tayo sa shop. Thankfully, may naraos din tong unang kauna-unahang ride. At sila tayo sa YMCA Road. Papasok. Para makapasok tayo sa ating tindahang munti. Okay. Second gear. Ayan. Tapos, yan pa pala ang challenge ko. Maakit ko ba yan? Hihi. Nakit naman. Hindi ba ako papasok? Ano na siguro. Akit natin dyan, guys. What do you think? Baka dumiretso ako sa labil. Para na ako nag-enduro, no? Ayan. Oh my God. Nailaos din na unang ride ba? Grabe ka na? Grabe yan pag ako. Nakapunta ka dito. Di na madali lang naman pag nasanay ka na. Chas! Ginutom ako. Parang gutom na gutom ako. Naghihina ako. Ayan. Nairaos din ang unang ride, Mama. What do you think? Yung kabado din ako kahit nag-aantay na sa'yo. Sabi ko na nga ba kanina, kabado to si Ann. Mas kabado pa sa akin. Ko. Sigurado pa, alis na si Papa. O, trabaho na tayo. Almost done. Tara, trabaho na.